Naubos na yung ginagamit kong tina pagka naglalaba ako. Yung palagi kong binibili sa Orange Shop ay itong 1 kilo Medyo na. Maramihan kasi ako kung maglagay ng tina dun sa mga puting nilalabhan ko. Kaya kulang nga kung dito lang ako kukuha sa tindahan ng mga tigpipisong tinitinda. Itong 1 kilo naman na binibili ko sa Orange Shop, tumatagal yan sa akin ng sobra isang buwan. Hindi pala ako maglalaba ngayon dahil kakatapos ko nga lang maglaba ng mga nakarang araw. Bumili nga lang ako ng tina dahil naubusan na nga ako at huli na nga yung ginamit ko sa paglalaba. Para naman sa ulamin namin ito at magluluto ako ng nilagang baboy. Ito yung ulam na request ng mga bata. Nagpabili lang ako dyan ng ilang pirasong patatas. Pagkatapos nagpabili na nga rin ako ng pichay pati na nga rin ng repolyo. May isang gulay pa dito na binili yung asawa ko. Hindi ko alam kung ano nga yung tawag dyan. Kung yan ba yung tinatawag na bok choy. Kamali kasi ng pagbili yung asawa ko. Una niya nabili yan. Pagkatapos naalala niya na iba nga pala yung pichay. Kaya bumili nga siya. Medyo matagal na nga rin pala itong video ko. Kaya mura pa nga dito yung mga gulay. Kaya nakabili siya ng medyo marami-raming patatas, repolyo, pati na nga rin itong pichay at itong isa pang gulay. Yung kasirula ko nga pala na medyo malaki-laki. Nag-iisa lang yun. At yun nga yung palagi ko pinaglulutuan ng may mga sabaw na ulam. Nagluto ako ng paksiw na isda at doon ko nga nilagay. Kaya hindi ko na nga muna tinanggal. At dito na nga lang ako nagluto sa kawali nitong nilaga. Malambot na dyan yung baboy. Kaya pinaglalagay ko na nga yung mga gulay. Pinagsabay-sabay ko na yung patatas. Pati na nga rin itong mga dahon-dahon na gulay. Pagkaluto naman itong ulam ito at nagsandok na nga rin ako kaagad para makakain na yung mga bata. Pagka gantong medyo masabaw yung ulam na niluluto ko, dapat may kanya-kanya nga silang higupan. Mahilig kasi sa masasabaw na ulam yung mga anak ko. At kahit na anong ulam nga basta masabaw, gustong-gusto nila. Kahit na nga yung mga sari-saring gulay, sinasabawan ko lang ng medyo marami. Pagkatapos nilalagyan ko lang ng paminta ng patis, gustong-gusto na nila yung sabaw. Nung araw na to, walang pasok nga pala yung asawa ko. Kaya nakapagluto ako dyan ng biko. Madalas pagka walang pasok yung asawa ko, pagka day off niya, yung madalas namin niluluto ay biko, di kaya pansin. Itong biko nga ay paborito ng asawa ko, pati na nga rin ng mga bata. Pag may mga ganap kami sa bahay, palagi nga nilang nire-request yan. Yung celery, medyo marami na yung binili ng asawa ko. Minsan mahal yan, minsan naman pagkamura. Ganito nga yung binibili niya, medyo marami. Gustong-gusto ko yung lasa ng pansit pagka nilalagyan nito. Minsan naman pag sobrang mahal nito, yung kinshay yung pinapabili ko. Yung repolyo, tira yan nung nagluto ako ng nilaga. Hindi ko nga inubos at yung kalahati tinira ko para maisahog ko nga dito sa lulutuin kong pansit. At itong kikiam naman, dapat kalahati nga lang dyan yung iluluto ko. At yung kalahati naman, itatabi ko na nga muna para sa susunod. Kaya nga lang, paborito yan ng mga bata. Kaya niluto ko na nga lahat. Yung mga buong kikiam lang yung hindi ko na hiniwa pa. Yun yung papapakin ng mga bata. At itong hiniwa-hiwa ko naman, ito yung ipang sasahog ko sa pansit. Yung pinakamadalas na sahog pagka nagluluto ako ng pansit ay yung sardinas. Kaya nga lang ngayon, hindi na nga ako naglagay pa ng sardinas. At hindi na nga rin ako nagpabili pa ng karning ipang sasahog. Pagka nagluluto pala ako ng pansit, madalas ko nga makalimutan na ibabad muna sa tubig yung bihon. Pero ngayon na ibabad ko nga yung bihon at malambot na. Kaya ginisa ko na nga rin itong repolyo. Malambot naman na yung bihon kaya hindi na nga ma-overcook yung repolyo kahit na nauna ko na nga nailagay. 1/4 lang itong bihon na niluto ko. Kaya lang hirap na hirap nga ako maghalo dito dahil sobrang liit nga itong kawaling pinaglutuan ko. At dahil nga malambot naman na itong bihon, pagkalagay ko nga dito sa kawali, saglit ko na lang na hinalo-halo yan hanggang sa ma-absorb nga yung mga pampalasang nilagay ko. Tapos hindi ko na nga rin pinatagal pa para hindi nga ma-overcook yung repolyo dahil nauna ko na nga nailagay. At ayun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!